I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates just in mga kababayan. Ano na mga best, May 14, 2026. Nasaan nga ba si Bato? Di ba? Tama din ang mga haka-haka, ang mga hinala natin. Tama din sinabi ni Mr. Tulfo, pakana ni Cayetano at Ruben. Ito, basahin natin isa-isa. Nasaan nga ba si Bato? Bakit ano ba ang pagkukulang, natakasan ang ating mga autoridad? Ito, sabi po ng GMA News breaking, Senate President Alan Peter Cayetano confirmed Senator Bato de la Rosa has already left the Senate premises. Cayetano says that OSA confirmed de la Rosa exit. You see? Kayo, anong masasabi nyo dito mga kababayan? Anong palagay nyo? Anong nangyayari? Dapat ba mayroong mananagot? Sino nga ba ang nagpatakas? So I hope guys, ang pamahala natin maksyon kaagad kung sino po ang nasa likuran nito. Sabi dito, breaking news, sabi ng GMA News, Senator Bato de la Rosa has already left the Senate premises. SP Alan Peter Cayetano confirm. You see guys, kaya yung putukan kagabi, strategiya lang yon, plano po yon. Kasi nakaplano paano nila ilabas si Senator de la Rosa sa Senado. Ngayon ang tanong, nasaan ni si Bato? Yun ang malaking katanungan. Di ba? Yan po kagagawan ng minority, Duterte Black. Di ba? Hindi sumunod si Cayetano sa usapan nila ni Director NBI Matibag. Di ba? Alam nyo, ito, nag-Senate President lang para gumawa lang ng ikakasira po at ang ikakahiya ng Senado. Nakakahiya kaya? Di ba? Grabe, antindi. Pero nung si Senator Trillanes hinuli, kusang loob, sumama. Hindi pumipiglas katulad ni Bato. So, ibig sabihin, ito si Bato, guilty para sa akin. Guilty yan. Kung wala kang tinatago, hindi ka pumipiglas. Guilty yan yan nagkaroon ng press conference. Yan sabi po dito ng Batas PH, nakatakas na si Bato. Just in, Senate President Alan Peter Cayetano says Senator Ronald Bato de la Rosa is no longer in the Senate buildings, but he is still confirming what time de la Rosa is left. Imposible, alam mo yan. He told me, habang tumatagal kasi siya dyan sa loob, ay mas nadadamay kayo. Cayetano said, quoting de la Rosa's wife Nancy. Maniwala kayo dyan. Parang pretending, sibuyas ito. Oo, isang hudas din yan totoo yun, isang hudas din to. Kahit sitahin niya pa ako, wala akong pake. Oo, totoo yun, walang kakwenta-kwenta. Ganun talaga mga kababayan Yan ang kagagawa ng minority, Duterte Black. Tuwang-tuwa sila. Palagay ko parang tuwang-tuwa sila. Yan ang nangyayari sa bansa natin. Anong masasabi nyo dito? Kay Cayetano, Senate President siya, imposible din niya alam kung anong oras. Ay nako, ewan, alam niya. Di ba nandoon siya kagabi? Na nagkaguluhan. Pati yung kapatid yata, correct me if I'm wrong. Ito pa, anong sinabi ng politiko? Isa din tong hudas. Sa totoo lang. Sabi dito ng politiko. Ayan, sabi ng politiko mga kababayan, Senator Ruben Padilla was reportedly spotted at Ninoy Aquino International Airport, which is ang NAIA Terminal 3 at around 4 a.m. Thursday, May 14, amid the continuing controversy surrounding Senator Ronald de la Rosa and the arrest warrant issued against him by the International Criminal Court. Sabi sa inyo Yan. Anong palagay nyo dito sa gunggong na ito? Ayan. Alam nyo, wala tayong idea pero sana
masampa ng kaso itong mga to. Kung mayroon silang involvement dito sa pagkatakas ni Senator Bato. Ang tanong, sino ang nasa likuran? Ay, connect the dots na lang, guys. Ika nga, connect nyo sa dots. Robin Padilla reportedly spotted at NAIA after Bato de la Rosa. Rosa, please, Senate. Agay! Oh, ngayon, tanungin ng NAIA, ano bang oras for confirmation? Iabangan po natin kung ito ba ay may katotohanan. Or estratehiya na naman nila. Gawa-gawang istorya. Hindi natin alam, mga kababayan. Kaya abangan po natin. Even the Attorney Palsis, sinabi niya din. Yung mga photos na lumalabas. Sabi dito, Pero nung press con, di ba, remember may mga video na dumating si John Vic Remulla, DILG, nagkita-kita sila doon. Tapos yung press con niya, sinabi niya, ang investigation nila, the shots were emanated from USAA, yung Office of the Sergeant at Arms. O sinabi nila, no, yun nga, iniimbestiga. Kaya nga medyo magulo For now, parang very raw lahat ng information. Pero, At saka, bakit prepared sir ang OSAA? I mean, no offense to them, no? And they might just be doing their job. But, nakita natin, kasi they were covered very well by the media, di ba? Parang an hour before the shootout, nagsusot na ng bulletproof vest, etc. So, ano yung intel ba na dumating sa kanila that required them to pull out the Marines, na Senate yun, hindi yun Marines na Marines ng quote-unquote outsider. It is Senate Marines no assigned to them. Yung Senate Police assigned to them. Bakit yun? Naglabasan, long firearms, nagsuot ng bulletproof vest, including OSAA chief. So, ano yung intel na dumating sa kanila na may magbabarilan, may mag-i-implement ng arrest? The President has already denied na may arrest order to implement sinabi niya sa the video arrest statement against Senator Bato. Nag-stand daw ng NBI. So I'm sure they can prove that because they're very brave to say that na walang NBI agents there. Si NBI Director Melvin Matibag. So sino yung intel ng OSAA tsaka ng Senado tsaka ng mga senador? Tingin mo ba, attorney, nakadagdag sa pagdududa mo rin? Ito para nakikita ko rin sa mga social media, yung pagpapalit ng Sergeant at Arms. 'Di ba, yung 'di ba, yung office ng head ngayon doon si Gerald Aplasca na ambista na dati ni 'di ba ni Senator Bato at dating tao yata yan ni SP 'di ba, Cayetano, na pinalitan siya sa Monte na nag-resign, di ba? Remember when there was a change in the Senate leadership? Yes. Ito ba parang somehow nakakadagdag din sa parang, di ba siya na nga yung kinakausap sa Plaska ng mga media? Well, tayo napanood natin kasi yung session nung coup d'etat. Nung Monday. Nagpalit ang leadership. And on record yan, nasabi naman din nila yan habang nagsisession or nako-cover ng media, nasabi ni Senator Bato, General Bato tuloy, sabi niya, parang gusto niya inominate or palitan with General Aplasca kasi nga, kamista daw, sigurado daw talaga siya na masisecure sila, tiwala sila. So, yung duda na yan, hindi yan malabo. Talagang mas nakakalinaw yan doon sa mga haka-haka na baka talagang may script ba between the OSAA and the senators? So ito, marami nagbigay sa akin ng question dito dahil nag-post ka pala kanina. So sinabi mo, pero you're quoting Abante na supposedly parang feeling mo is already not in the Senate, si Senator Bato, no? Kung nasa Senado pa ba? Pero na Tweety Bird mo, ano ba ang latest kanila? Kasi kino-quote mo dito Abante. Itong Tweety Bird na to, Sir Danny, it's just a generic term. But when I say Tweety Bird, you mean a source. And when we have a source, we triangulate. So hindi lang to isa. Okay, but I just say Tweety Bird. No, at least three. At least three. Okay. So, ang pinaka-latest na sinabi ng ating mga sources, si Senator Robin Padilla, and I dare him to correct me, he should prove me wrong, si Senator Robin Padilla ay nakita sa VIP section or area ng Terminal 3 ng NAIA at around 4:10 a.m. 4:10 a.m.? Yes. And allegedly, kasama daw niya si Senator Bato de la Rosa. So, ang tanong, lumipad ba siya with Bato or sinend off lang niya si Bato? At totoo ba na kasama niya si Bato? Kasi on the part of the Senate naman, another source said that the logout sheet of Senator Robin Padilla was at 2:35 a.m.
So nag-log out na officially si Senator Robin, umalis siya sa Senado 2:35. And then we have the videos and pictures from certain Senate staff which is public, no, at around 12 a.m. or 1 a.m. na si Senator Bato was still in the Senate. Yeah, nakita ko pa rin, mga past 11 parang kausap niya pa yung mga Senate employees, di ba? And yung mga police, kinakamayan niya. Kinakamay niya. Pero actually, he was actually, in that video, parang he was going somewhere. Okay. So yung suot din niya parang naka-jacket or blazer na he was going somewhere. So it's up to Senator Bato. It's his duty. Huwag siyang magalit kung hinahanap siya pag nawawala siya. Huwag siyang magalit pag sinabihan siya, bakit ka andito? Ang tagal niyang nawawala. It's his duty to always tell the people nasan siya. So sa ngayon, hindi siya nakikita sa Senado. Many Senate people do not or are not seeing him inside the Senate. Okay, attorney, since lawyer ka rin naman, di ba? Pinag-uusapan din yung protective custody ng Senate. Na sabi nga ninyo, there is no such thing. Sabi nga ni Senate President Drilon, na dati rin Justice Secretary, ikaw ba, if ever na kung totoo man, na wala na sa Senado at ano na siya, pwede na siya for kausap ko kanina si attorney, di ba, si Carranza, sinasabi niya, they can carry out the arrest order wherever he is, kahit na wala pa yung Supreme Court order. Ikaw, do you share that same observation? Assuming he's still in the Senate, right? Assuming he's still in the Senate. So, ang protective custody, meron naman yan, sir. Tradition, okay. di ba? That is based on the privilege from arrest of legislators, not just senators, di ba? Lalo na pag in session, pero ito hindi na sa in session. Even congressmen may ganon. Pero, limited yung privilege. It is only for crimes that are punishable for not more than 6 years. Yes. And crimes against humanity under RA 9851 and under the ICC Rome Statute, more than. Okay, that's one. And then second, sir, ang klaro-klaro sa RA 9851, usually na pag-uusapan, sir, yung jurisdiction, yung may surrender, in the interest of justice. Huwag muna natin pag-usapan yun. Hindi napapansin yung isa Section 9. Immunities of government officials. Ang sinabi ng batas, klaro explicit. Immunities of government officials do not apply in crimes against humanity. Section 9. Except, may isa lang daw. Isa lang ang exception. Except the immunity from suit of the President. President lang. So lahat ng immunity, senador, congressman, etc., for crimes against humanity, baliwala. Why is that, Sir Danny? Ako na magtatanong para sa'yo. Kailangan sagutin natin tanungin natin at sagutin natin. Para malinaw sa mga nakikinig sa atin. Kasi minsan yung iba, nadidistort yung provision. Di ba? Nagtataka nga ako, 9851, iba-iba interpretation. Pare-pareho kayo abogado. Pero bakit hindi nagkakasundo? Kahit sila Alan Peter, kailangan may local court. May mga ganun Mali yung mali yung mga DDS lawyers, with all due respect. They never cited, Sir Danny, RA 9851 last year. Ngayon lang sila, nag-catch up na sila Ano sila huli sila. They had to catch up kasi laging sinasabi ng mga pro-constitution, RA 9851, RA 9851. Hindi nila masyado yun alam last year. I dare everyone, research. Walang nagsasabing Duterte lawyers last year ng RA 9851. They don't use that. Ngayon lang nila yung ginagamit. But to go back to the point, why is crimes against humanity so important? To prevent. No? Why is it enshrined in our laws? And bakit may Rome Statute, may ICC? Meron tayong tinatawag sa international law na jus cogens norm. A jus cogens norm is a peremptory norm where the norm is so fundamental and so important that it cannot and should not be derogated. Ano yung derogated? Bawal mo i-diminish. Pirma sa Radyo Patrol ng isang senador na wala na dito sa compound ng Senado, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Base sa impormasyon na ibinigay sa kanya ng Secretariat, 2:30 a.m. nang lumabas sa compound ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. At wala nang iba pang information na ibinigay kung sino ang kasama at kung saan nagtungo ang senador. Yun yung kumpirmasyon na yan sa isang na senator na kausap natin na ibinigay sa kanya ng Secretariat mismo na nag-verify at kinonfirm nga na as of 2:30 a.m. kanina ay lumabas na dito sa compound ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Robert, isang tanong lang. Pwede mo bang pangalanan yung senador na source mo? Hindi muna, Danny, hingi muna tayo. Okay, pero ano ba siya? Sa minority o sa majority?
Siguro secret pwede muna tayo. na, secret. O kabayan, mukhang tama itong Tweety Bird talaga ni Attorney Jess Sabi lang nga niya. So ngayon, kino-confirm na sa Senado na 2:30, wala na sa Senado si Senator Bato de la Rosa. So ang info mo naman sa airport, saan ba? Terminal 3? Yan kasi Sir Danny, yung sa Oh. Senate muna, no? Kasi may logout records ang Oo. Senado. Tsaka nakamanman din talaga sila doon. Oo. Kahit nakaalyado yan, kahit pro Duterte, hindi nila pwedeng alisin yung CCTV tsaka Oo. yung logout books. So, ang sinasabi ko sa iyo, hindi lang si Bato de la Rosa ang umalis ng 2:30 a.m. Oo. Kasi nga, nasa logout din na si Robin Padilla ay umalis din 2:35 a.m. according to the logout records. So, according to my Tweety Bird, pumunta sila sa NAIA 3. Which is the domestic terminal. If correct me if I'm wrong, Okay. Sir Danny. And Oh. pumunta sila sa VIP area. Okay. And 4:10 a.m. Wala kang info. Sila dumating. Wala kang info kasi hindi ko na rin naitanong pero ayaw nga ibigay yung source kung sino yung senador kung kasama si Robin sa flight na let's say umalis kanina madaling araw. Hindi ko pa, yung At flight, saka kung saan bound yung flight. hindi ko masasabi, Sir Danny, na flight ang sinakyan ni, but that's the Terminal 3. assumption. No, ito yung exact na sinabi sa akin ng Tweety Bird. Nakita sa VIP area si Robin Padilla ng 4:10 a.m. Si Bato actually hindi na mataan nung aking Tweety Bird. Si Robin lang. Si Robin lang. That's why I dare Senator Robin Padilla to tell us, kasama mo ba si Bato de la Rosa sa NAIA Terminal 3 ng 4:10 a.m. at kayo po ba ay lumipad? Kasi baka daw hindi na din bumalik sa Senado si Senator Robin Padilla according to my sources. Pero ikaw, with this development, na medyo konfirmado na dahil Senator already validated na totoo yung And nasa balita. logout, ano yan? Okay. Records. 2:30 ang info nila doon. So ibig sabihin, kung may protective custody, ano magiging liability ngayon ni SP Cayetano? O pwede bang sabihin niya na, pwede naman talaga. Kasi kanina sinasabi na, they can come and go. Sabi ni Senator Drilon, wala namang that they will be prevented from leaving. Wala nang session, di pwede sila umalis. Pwede niya bang gamiting excuse yun ngayon? Palabre de honor lang na hindi aalis no? Kasi ang expectation ng tao, hindi aalis si Bato. Yun ang expectation ng tao. But of course, hindi naman kilala si Senate President Alan Peter Cayetano na may palabre de honor Kilala siya bilang trapo So, no offense to him, no? Etong confirmation na wala na si Bato sa Senado, actually, I think it's a silver lining. Because now there should be a manhunt. Officially, Senator Bato is listed as a wanted nandun person na. by Naka-wanted the na. ICC. And we should remember, eto kasi yung mali ka na Robin Tsaka sa mga senador na sumusuporta kay Senator Bato na hindi ma-implement yung warrant. Kailangan daw dumaan sa judicial process or judicial court, Sir Danny. I dare Senate President Alan Peter Cayetano, siya gumawa ng batas. Did you know that, Sir Danny? Isa siya doon sa Isa siya sa mga 1951. pumirma at Nakita ko, gumawa ng RA 9851. Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Loren Legarda, Mig Zubiri. Mig Zubiri though is in the minority, no? Si Jesus Cudero. Jesus Cudero and Jinggoy Estrada. At least Nasa majority ngayon na. 5. Oo. So at least almost 1/4 of the senators right now. Wala po kayong sinulat dyan na judicial authority ang nakalagay dyan in the interest of justice, relevant Philippine authorities. Hindi po yan judicial, pwede yung executive. And bakit yun, sir, yung wording? Because may tinatawag tayo na Chief Architect of Foreign Relations. It is the President who has the sole power to decide whether or not to surrender or to extradite in the interest of justice. Kasi yung article na yun, yung section na yun, in the interest of justice, relevant Philippine authorities may surrender to an international court or tribunal or may extradite to another state. Hindi state ang ICC. It is an international court or tribunal. Bakit nyo ginamit na salita ang surrender? My dear honorable senators, kayo nagsulat niyan. Bakit? Nabudol lang ba kayo ni Senator Miriam Defensor Santiago? Ba't hindi nyo siya in-interpolate? Bakit hindi nyo revise or in-amend yung word na surrender, sir? But they use the specific word surrender. And surrender does not mean going to a judicial court. This development, medyo kinakapos na tayo sa oras, sumisenyas na. Pero ibig sabihin,
baka posible kasi very shaky. Maaresto na. Although maaresto na nga, pero yung shaky situation ngayon yung 13 eh. 'Di ba na sila ang majority. It could change the numbers probably. Sabi nga ni Ronald Llamas, baka hindi lang itong within the week. Baka anytime yan, it could happen. Tingin mo, ganun din? Oh. Ako naman, I will take that with cautious optimism, Sir Danny, because ang rules of the Kasi Senate... the only time yata pumunta lang siya doon para lang bumoto nga eh. Yes. Di ba for the change of Yes. yun na ba ang mo? And ang tingin aminado mo? si Cayetano Oo. na talagang dinala nila doon. Kasi physically he has to vote, di ba? Si Cayetano nagdala daw by car. Pero Sir Danny, I'll be cautious with that because you need an absolute 13 to change leadership. Hindi siya simple majority of the quorum. It is majority of all senators. So now you have 9 na minority, 2 independent, i-add natin. Kahit i-add natin JV and Migs, 11. Kailangan pa din may 2 babaliktad. Mula sa kampo ngayon. Well, Senator Lo might, because she's still talking with Senator Ping and she talagang sinusuyo niya. Si Senator Tito Soto, hindi siya pinapansin ni Senator Tito Soto. Yes, nagpapapansin si Senator Loren. But even if they get Loren, it's a stalemate. Sinong nasa likuran ng pagtakas ni Bakto? Kung ano yung inisip nyo, ganun din ang inisip ko. Dapat may mananagot, di ba? Ito yung mga klaseng politisyan na kumakampi sa mga kriminal. Di ba? Hindi mo maiwasan na mag-isip. Baka sila ang nasa likuran. Kaya abangan po natin ang kaukulang investigasyon tungkol dito, guys. So yun mga beswa, ang aking pinaka-latest update. Maraming salamat sa inyong watching. Follow me and likes. Hit the button bell para lagi kayo updates. Thank you guys for watching. Bye 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 and babus. God bless Philippines. There's more. Bye everyone.